Ang sulat na maririnig ninyo ngayon ay kwento ng isang lalaking pinili ang sarili niyang kahinaan kapalit ng pagmamahal na buo at tapat. Minsan, hindi mo na kailangang saktan ng pisikal ang isang tao dahil ang paglapastangan sa tiwala ng taong hindi kailanman nagkulang, sapat na para wasakin siya. Dear Ate Diane, ako ang unang nagsawa, pero siya ang nasira. Ako po, si Erwin. Alam ko pong maraming magagalit sa akin pagkatapos nitong kwento, pero gusto kong ilabas lahat. Kahit kasuka-suka, kahit nakakahiya. May asawa po ako, si Mika. Mabait, maasikaso, hindi reklamador. Simpleng babae, pero alam mong buong puso kang mahal. Siya yung tipong tatawag lang para kamustahin kung kumain ka na, magpapabaon kahit puyat na sa gabi, at hindi titigil hanggat hindi mo sinasabi na okay lang ako. Pero heto ako ang unang bumitaw. Noong nagsimula akong ma-assign sa Laguna sa construction site, doon ko nakilala si Hazel, isang HR staff sa opisina namin. Mapula ang labi, laging nakabango, at ang bilis niyang magpatawa. Minsan sabay kaming nagkakape, minsan sabay umuuwi. Hanggang sa naging accidentally, sabay sa kwarto sa company outing. Walang sabing mahal kita, walang label. Pero paulit-ulit naming ginagawa. Sa motel, sa kotse, minsan pa nga sa mismong unit na inuupahan namin sa site. Alam kong kasalanan, pero ginusto ko. Isang gabi, bigla akong umuwi ng Maynila. Gabi ng kaarawan ni Mika. Gusto ko siyang sorpresahin, pero pagpasok ko sa bahay, ibang sorpresa ang bumungad sa akin. Si Mika, nakaupo sa kama, hawak ang cellphone ko. Bukas, lahat ng chat namin ni Hazel, mga voice note, picture, video, nakita niya. Hindi siya umiiyak, hindi siya sumigaw, pero nilapitan niya ako at mahina lang niyang sinabi, "Minahal kita." Kahit wala akong kasiguraduhan. Pero ikaw, sinira mo lahat nang walang kahit anong pagdadalawang isip. Pumalya ang tuhod ko. Gusto kong mag-sorry. Lumuhod ako. Pero tahimik lang siya. Sinuot ang tsinelas. At lumabas, hindi na bumalik. Sumunod na araw, wala na siya sa bahay. Pati gamit niya. Nag-leave sa trabaho, nagpalit ng number. Wala akong ideya kung nasaan na siya. Pati pamilya niya, ayaw nang magsalita. At ako, eto, araw-araw, tinatapos ang gabi sa isang kwarto na malamig. Kahit mainit ang panahon, totoo pa lang, pag ikaw ang sumira, ikaw rin ang nauupo sa guilt. Maraming salamat, Ate Diane, sa pagbibigay ng espasyo para sa mga kwentong katulad nito. Hindi maganda, hindi proud, pero totoo. Sa mga lalaking katulad ko, sana ito na ang huling kwentong ganito na marinig natin. Dahil ang pagtataksil, kahit gaano mo pa ito pagtakpan, hindi ito nawawala. Sumisingaw ito, sumasabog. At kapag pumutok na, hindi lang relasyon ang nadadamay, kundi pagkatao, tiwala at dangal.